So today is mag-getting ready tayo kay papasok tayo sa work. By the way, kagabi, hinugasan ko yung aking mga makeup brushes. So, malinis na sila. Ito, malinis. Oh. Naglagay ako ng concealer. Kaya baka mamaya magkape kami ng friend ko after work. Kasi 2 din siya matatapos. Sa Fish and Chips din siya nag-work. NYX. Anyway, kumusta na nga ba yung aking insurance? Hindi pa ako nag-apply. Kasi tinitingnan pa namin kung saan yung medyo cheaper. Kasi di ba mahal yung insurance. So, kailangan research muna. Tapos, depende din sa sasakyan, di ba? Yung insurance is nakadepende sa sasakyan. So, yun. Tingin na ako. Pero sabihin ko na lang sa inyo pag meron na talaga. For now, basa-basa muna. Like kagabi, nag-research ako kung ano yung cheaper, mga ganun. Pero yun nga, hindi pa ako makadecide fully. Pero yung yearly ko, sa edad ko, di ba? Nakadepende din kasi yan sa edad. So, nasa 850 a year. Medyo okay na din siya. Kaysa sa yung mga bata talaga ba, yung iba is mahal talaga. Pag like 18 years old to 25, mahal yung mga insurance nila, nasa 2 grand a year. So anyway, maaga pa, anong oras ba? 9:53 pa lang. Day off si Dave today. Ito talaga yung good thing sa schedule ni Dave ba, kay may day off na siya during the week. Unlike yung una, wala siyang day off. Work talaga Monday to Saturday. Ito. At least ngayon parang nababalance pa. Especially ngayon na walang pasok. So, hindi lang yung mga in-laws ko ba. So anyway, nag-work din ako kahapon. Sa Fish and Chips lang din. Sa Friday pa ako sa card shop. Nag-work ako nung Monday. Tapos yung next work ko is sa Friday. Sa eyebrows, ito yung gagamitin ko. Napakita ko na to. Maganda talaga tong benefit na to. Pero namamahalan ako ba? 20 plus pounds. Pangkilay lang. Mahal man. Pero bigay lang kasi to. Kaya pagbigay talaga no, maganda. Pati sa pagkain ba? Pagbigay yung pagkain, masarap. Para sa biko ba, pag may nagluto ng biko, masarap. Pag ikaw yung magluto ng biko, hindi masarap. Okay. Tapusin ko muna to and I will be back. Tatapos ko lang nag-work. Hindi ko na papatuloy yung aking vlog the other day. So ngayon, yung title ng vlog na to is Daily Routine After Work. Tama ba? Punta ako sa Morrison after work. May nabili akong tilapia. 1 pound 33 na lang. Tapos si Kira nagdala ng macaroni cheese. Ginawa ng lola niya kasi doon siya kanina while nag-work ako. Tapos 3 hours lang ako nag-work. From 2 in the afternoon. So ngayon is magpa 5:30 na. Hala, by the way, dumating kanina yung aking license ba? Officially talaga, UK driving license talaga yung dumating kanina, no? In-expect ko na today talaga siya darating. Kasi di ba 1 week na tomorrow nung nag-driving test ako. So anyway guys, may sasabihin ako sa inyo ba? Kasi naghahanap na ako ng sasakyan. Grabe, ang mahal man ng sasakyan. Oy, di ba? Kala mo, pagkatapos ng driving test mo, okay na. So ito na naman, mapapasabak ka na naman sa sasakyan. So I mean, nag-iisip talaga ako, kami dalawa ni Dee, pinag-usapan namin, sabi ko, hindi ko kailangan ng malaking sasakyan. Hindi ko kailangan ng mahal na sasakyan. Kasi nga, di ba, bagong driver ako, new driver. You don't need really expensive, you don't need a brand new car. So, pangatlo, hindi ko kailangan yung brand new talaga. Maybe in years time, no, pag afford na natin, o bago lang ako nakapasa. So, it would be nice na yung use lang muna, tapos mag-build up ka ng skills mo sa driving. And then maybe in years time, if afford mo nang bumili ng bago, then, yun.
Yung sasakyan ng aking mother-in-law at saka yung father-in-law, may sasakyan sila, isa-isa sa kanila. Tapos, sabi ni father-in-law ko kanina, sabi niya sa akin, is ibigay ang sasakyan nila sa akin para hindi na daw ako bibili. O, di ba? Ibigay talaga yung sasakyan. So, anyway, sabi ko, we are looking for car para sa akin. Sabi nila, hindi na daw kailangan bumili. Kasi meron naman daw silang dalawa na yung isa hindi na masyadong ginagamit, which is kay mother-in-law. Kasi nga si mother-in-law, di ba, bago lang siya nag-opera. Tapos, parang hindi na siya masyadong umaalis masyado compared sa dati ba. Like, most of the time, yung father-in-law ko na nagde-drive. So, yung mother-in-law ko, nakakapag-drive na siya last month lang. So, sabi ni father-in-law ko, you can have the car. Or, it's up to you kung gagamitin mo muna yung sasakyan for a year. Tapos, next year, you can have the car. Para daw, ano daw yung maging decision ko, kung bibili ba kami ng sasakyan, or gusto ko yung sasakyan nila. So, for me I'm not saying na gusto ko makatipid or something. I think, mas okay na yun lang muna yung gagamitin ko for now. Pero, it depends din kung magustuhan ko. Kasi, di ba, I'm not being ungrateful na binigyan ka na nga ng sasakyan, ayaw mo pa. Like, hindi. Kasi, di ba, yes, kaya nga may sinasabing test drive. Kasi, kung magustuhan mo siya or hindi. Pero, choosy ka ba? Binigyan ka na ng sasakyan. So, gura na. So, yun, di ba? In weeks time, masali din naman ako. So, I think go na ako doon. Siyempre, kung ibigay sa akin din, gas, everything. Because, common sense naman yun. No? Ikaw na yung gumamit. So, siyempre, ikaw na yung mag-handle ng cost. So, yun lang naman. So, anyway, marami na yung salita natin. 5 minutes na. Hindi pa tayo ng dinner. So, ito yung magiging dinner ni Kira. Mag-add na lang ako ng chips sa kanya. Pag ayaw niya, ibigay ko to kay Dave. Tapos, ito yung akin, tilapia. Lagyan ko lang siya ng paminta, mga seasoning, ganun. So, nilagyan ko lang siya ng ginisa mix, lemon juice. Wala akong pasok bukas. Tapos, toyo. Simple lang eh. Kaya basta makakain ng isda. Diba? Okay. Tapos, work na naman ako sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday sa fish and chips. Friday, Saturday sa card shop. Yun yung aking work. And then, the following week, I'm off again for a week. Pero dahil nga si Kira is mayroon siyang summer camp sa kanyang performing arts school. 1 week siyang mag-camp. So mag-work na lang ako, no? Kaya ano naman yung gagawin ko dito sa bahay. 10 to 4 yung ni Kira. Performing niya. So, might as well mag-work na lang ako. Gusto ko siyang iprito. Ayaw kong air fry. Kaya pag air fry ba, nawawala yung niya, pagka-moist niya. So, si Kira, sabi niya, hindi pa daw siya gutom. Kaya kumain siguro yan doon sa lola niya. Baka kumain siya doon ng macaroni. Kaya hindi daw siya gutom. Okay. Si Dib kasi mamaya pa yung mga 6:45, mga ganun. I'm not sure who they are, friend or enemy. Oh, have you seen scissors? Have you seen scissors? In the cupboard? No, like the big scissors. Oh yeah, my big. Lagyan ko siya ng garlic para From the stars to distant. may lasa din ba na, parang extra lasa. Gutom na talaga ako kay kanina yung kinain ko. Tapos mga 10:30 pa yun. Tapos hindi na ako kumain. So anong oras na? Magsi-6 na. So anyway, balik tayo sa sasakyan ba. Nag-iisip kasi ako kung mangutang ng sasakyan or maghintay muna ng ilang years. Tapos, ako kasi takot kasi talaga ako sa utang. Ayokong mangutang as much as possible. Kasi nga, di ba? Pag nangutang ka kasi, unang-una mong iisipin is yung income mo. So, kung yung income mo is the same pa rin, tapos nangutang ka, possible na yung financial flow mo is magiging all over the place. So, mas maganda,
bago ka mag-add ng extra expenses, dapat yung income mo, mag-add ka din. Mahirap kasi yung add ka lang ng mga expenses mo, tapos yung income mo is the same. Ako, ganun kasi ako mag-isip ha, pero it's up to you guys, kasi kung may utang kayo naman yung magbayad, pero ako kasi ganun yung aking mindset. Kaya, ayaw kong mangutang, tapos ako as part-time. Para akong yung anxiety ko, parang hindi kakayanin. Para talagang, basta hindi ko kaya yung mangutang ng sakto lang yung income. Kasi nga ako, di ba, part-time lang ako. Nag-work ako 3 times a week lang sa card shop or twice a week. So, hindi ko talaga siya kaya. Kaya sabi ko, I can afford naman now. Pero yun lang yung kaya kong i-cash. Pero, mangutang para may bagong sasakyan, I don't think I can do that, to be honest. Like, hintayin ko na lang, sabi ko kay Dave, I will wait maybe a year or so. Tapos, mag-decide ako fully. Like today, hindi man ako na-expect na sasabihin sa akin ni father-in-law na you can have the car for free. Hindi ko na-expect kasi nga, last night, naghahanap kami. Even the other day, naghahanap kami ng mga sasakyan. Kasi nga, yung gusto ko, yung maliit lang. Tapos si Dave din, nag-iisip din na something din na magugustuhan namin dalawa. Like, hindi ko alam kasi si Dave, iba naman kasi si Dave, kay company man yung sa kanya, tapos akin yung during the day, like dito, di ba? I can't rely man sa aking in-laws all the time. Like, especially ngayon na yung, di ba, kaka-opera niya lang, tapos nag-iba talaga yung mga lakad namin, hindi na kami umaalis like before. Kasi nga, hindi siya makakapag-drive ng malayo. Like, maybe like 10 minutes away, yun, ginagawa niya. Pero, like, yung mga dati talaga na half an hour away, balikan. Kasi nga, sabi niya, masakit pa daw yung tuhod niya. So, yun. Kaya sabi ko kay Dave, yung gusto ko lang talaga is yung maliit, reliable, I can afford the insurance, tax. Kasi di ba pag nag-drive ka, insurance, road tax, gas, ano pa ba? Maintenance, kung masira man, something ganun. So, hindi talaga pwedeng hindi ka mag-isip. It doesn't mean na marunong ka na mag-drive, bili ka na ng sasakyan. No. The reason why na nag-learn ka mag-drive is because gusto mong magkaroon ng sasakyan. Pero kailangan mo pa rin siyang isipin kung do I really need it as soon as possible. Maganda talaga na pag nakapasa ka, may sasakyan agad. Or kung may family ka na, like kagaya ko, may in-laws ako na willing na ipahiram sa akin yung sasakyan if hindi pa ako bibili. Yung mga ganun, or ibigay sa akin yung sasakyan. Kasi kaya I'm really, really thankful na ganun sila ba sa akin, which di ko talaga ma-explain, basta I'm just really thankful. And, yeah. So, sabi ni father-in-law, mag-test drive daw kami, maybe this weekend. Kasi sakto din, dumating na yung aking lisensya. You don't need to wait naman sa lisensya. As long as may insurance ka, pwede kang mag-drive while waiting sa actual na license mo. Pero, yeah, good thing nga, dumating siya kanina. Galing ako sa Morrison. Kaya nakalimutan kong bumili ng pang-breakfast at saka pang-work ni Dave. Sabi ni Dave siya na lang daw, pero sabi ko ako na lang. So, chika-chika na naman doon kay Ate Ophelia. Matagalan na naman. Imbes 10 minutes lang tayo, naabutan na ng 30 minutes. Tigil ko na dito yung vlog. Kaya wala na akong sasabihin. Yung mga ganong salita ko ba, mga pa-joke-joke lang yan. So yeah, si Kira nasa kwarto na, ako naman is mag-wash. Alam nyo ba, yung buhok ko, wala na masyadong hair fall. Kaya napansin ko, pag laging nakatali ng buhok, kasi di ba laging napupul. So, today ko lang to tinalian after 3 days. Ngayon lang talaga, today lang. Pwede naman magtali, basta wag lang masyadong tight pa. So yeah, I think end ko na dito yung vlog. So yeah, thank you so much for watching. Bye!